Pamilyar ba kayo sa mga linyang nung kapanahunan ko, 10 centavos lang, may 2 soft drinks na ako? O di naman kaya sa linyang talagang 5 centavos? May 1 kilong bigas na ako noon. Natural lang na maging pamilyar kayo sa mga ganong linya. Dahil ilan lang yan sa mga walang katapusang spills nila grandma at grandpa na pagkukumpara ng presyo ng piso noon sa presyo ng piso na ngayon. Samahan niyo akong alamin kung gaano na nga ba kalayo ang narating ng piso dito sa Pisubilities presents Kapiso Mo, Tisay Alonso. Ano po bang nabibili ng piso noong kapanahunan ninyo? Paliwanag, malaki ang piso, marami ang bibili noon. Sa lalaki tinapay yun. Malalaking tinapay na yun. Hindi sa panahon na yun. Puro bread, walang pasta. Oy kids, anong pwedeng mabili ng piso ngayon para sa inyo? Pog po. Tex. Jolen. Candy. 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 Candy po. Puro kayo candy, hindi naman kayo sweet. Sa palagay ninyo, ano na ang mabibili ng piso 5 years mula ngayon? Pinakamaliit na candy na lang. Wala na sigurong gamit yung piso. Hindi na yun makikita. Kakalkalin mo muna yun doon sa damuhan para makita mo. May piso pala. Ang inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga bagay-bagay at mga serbisyong binibili natin. Tumataas ang presyo dahil nagkakaroon ng imbalance o hindi pagka-match niya yung tinatawag na pangangailangan sa mga kalakal at sa supply ng pera. Unang-una, yung gastusin mo, pinaplano yan. Pangalawa, binabayaran mo sarili mo. Yung kung tinawag natin ay mag-save tayo. Sabay doon, yung obligasyon, ulitin ko, obligasyon mo, na yung iyong paggastos, hindi gastos ng basta-basta. Pang-apat, yung naitabi mong pera, dahil nagtrabaho ka, nag-aral ka, yun ang iyong ilalaga para lumago. Investing. Napakaganda ng ipinayo sa atin ni Sir. Yung 4 na yon, pag-aralan nyo ng maigi, 10 years from now, di kayo'y titingalain tulad ni Sir. So, thank you very much po, Sir. Maraming salamat. Nahawakan ko rin si Sir. Piso po, pwede po ba makahingi ng piso? Kuya, thank you very much. Manong, pwede po ba makahingi ng piso? Ay, bakit po? Kasi po kulang po pamasahe ko, Manong. Wala po pera ko eh. Thank you po, Manong. Ate, pwede po ba makahingi ng piso? Opo. Thank you po, ate. Manong, pwede po ba makahingi ng piso? Nawawalan po kasi ako ng pera eh. Thank you po, Manong. Pwede po ba makahingi ng piso? Thank you po. Manong, pwede po ba makahingi ng piso? Nawawalan po kasi ako ng pamasahe. Thank you po. Masaya, makahanap ko yan. Hindi po. Anong feeling? Masaya. Gagawin ko to. Hindi ka nahiya? Hindi. Kasi po dati nagagawa ko yun. Nakikitext ako sa bus. Hingi akong pamasahe. Yung buo talaga, hindi barya-barya. Napakadali lang pala. Pati si Kuya Takatak, binigyan niya ako ng 3 piso. Tapos yung isa naman 5 piso. Tapos sabi pa niya 5 piso lang eh. O diba? Imagine! Minamaliit nila yung Diyos ko kung ako may nangingisa ako, hindi ko bibigyan. Kasi tutuusin, kung may nalaglag na piso, hindi nga pinupulot eh. Ako kung pinupulot ko pa kahit 25, yung iba iniislam na lang kasi madumi na daw. Pero ako talaga, Diyos ko, kahit madumi malinis, pupulutin ko yan, piso yan. Alam, marami akong realization ngayong araw. Pwede ako makauwi at makapasok ng walang baon. Maraming malinis na ang puso dito sa Maynila. Ang piso, hindi na masyadong pinapahalagahan. Ultimong jeepney driver na hingian ko. Pero kung ganito yung itsura, manghingi ng piso, Diyos ko, matumukan ko pa. Ganda-ganda, walang pera. Grabe, ang dami kong natutunan ngayong araw na to tungkol sa piso. Pero tandaan nyo, lumiit man o lumaki ang halaga ng piso through the years, ang mahalaga ay kaya mo itong harapin at kung kailan mo sisimulan ang paglaban sa kahirapan. Once again, this is Tisay Alonso para sa Pisubilities presents Kapiso Mo, Tisay Alonso.